Mas kumbinsido na raw ang Philippine Coast Guard na posibleng sangkot ang Beijing sa illegal marine scientific research sa bansa. Isang Chinese research vessel na naman kasi ang namataan mula sa baybayin ng Ilocos Norte. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Agad i-deploy ang BRP Teresa Magbanwa at isang PCG aircraft para i-monitor, challenge at itaboy ang Tansu 3, isang Chinese research vessel na namataan sa May Burgos, Ilocos Norte noong May 1. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matagumpay naman ang pagpapaalis sa barko ng China. Pero mayroon daw silang naidokumento na ginagawa nito. This is a very successful operation dahil for the first time we were able to document them deploying submersible research vessel and also retrieving that yellow equipment that clearly shows supportive of their illegal marine scientific research. Dahil daw dito, nadagdagan pa ang circumstantial evidence ng kaugnayan ng Chinese government sa mga nauna nang nakuhang water glider sa iba't ibang bahagi ng ating karagatan kamakailan. I would like to believe that this kind of this operation that we really provided enough evidence that the Chinese government is really carrying out illegal marine scientific research within our own exclusive economic zone. It basically strengthens the possibility that the drones that we were able to monitor in different parts of the country really came from the Chinese government, since they are the ones who never really hesitate to violate UNCLOS and to disrespect our sovereign rights within our own exclusive economic zone. It is worrisome, nakakabahala in a way na it's because these Chinese research vessels have the capability for deep sea mapping, no? Pero hindi rin naman isinasantabi ng PCG ang archaeological reason sa deployment ng China nito. Maaari raw kasing may kaugnayan ito sa hinahanap nilang mga lumubog na galleon sa bahagi ng karagatan noong Ming Dynasty. Tinatapos na ng PCG ang kanilang report na ipapasa sa National Task Force West Philippine Sea para sa kaukulang aksyon. Sa forum naman na inorganisa ng Sealight ni Ray Powell, lumabas sa kanilang monitoring sa nakalipas na isang taon na higit doble ang puwersa ng China na humaharang sa akses ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Mas dumami raw ang agresibong pagpapatrolya at pagharang ng China Coast Guard at militia sa PCG at BPAR vessel sa lugar. Karoon daw ng upward trend sa 2-year period kasabay ng paglunsad ng China ng dangerous maneuver sa mga barko ng Pilipinas pati aircraft. Natugunan naman ito ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa katunayan, dumami na rin daw ang mga patrol ship at air asset ng bansa. Tuloy din ang mga aksyon ng Pilipinas sa pagprotekta sa interes at kaligtasan ng mga mangingisda malapit sa mayamang bahura. Matagal na laban pa raw ang territorial dispute sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.